7.5 billion pesos. Pambarik 4, gobernador dyan sa Sugbo. Tuluyan na nga bang trinidor si former President Rodrigo Roa Duterte? Aba, anak ng kagwang. Nagmistulang certified Marcos supporter na ang hinayupak. Alam mo, Pambarik 4, malaki po ang utang na loob mo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi ka magiging gobernador kung wala si Tatay Digong, yan ang maliwanag dyan. Saksi po ako mismo ha, doon sa Maisog sa Cebu, na itinaas ang inyong mga kamay ni former President Duterte na maging pambato niya dyan sa Cebu bilang isang gobernador laban kay Gwendolyn Garcia. Hindi ka politiko hindi ka kilala, pero nakilala ka because of Duterte. Hindi na po pwedeng palampasin natin itong mga galawan ni Pambarik 4 na tabla din, Judas Istas Barrabas. Speaking of traidor, siyempre meron ding hindi traidor at meron ding tumatanaw ng utang na loob. Alam niyo po, bilib po talaga ako dito kay Senador Rodante Marcolita. Talagang tumatanaw po ng utang na loob. Hanggang ngayon, nakikita mo po ang suporta niya sa mga Duterte. Yan ang tunay na tao. Yan ang may prinsipyo na tao. Senador Marcolita, binanatan ang asong si Panfilo Lacson. Ayon sa kanya, gumastos umano ng 7.5 billion pesos nung siya ay nagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Anak ng kagwang peng-peng! O ito, magkalabasa na ng baho. Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam mo, Pambarik 4, nung una talagang hindi ko, parang inano ko lang ba, isinantabi ko lang yung mga galawan mo na dumidikit ka kay Bongbong Marcos, pero ngayon mukhang hindi ko na po ito matiis Kasi ako mismo, saksi ako dun sa harapan po mismo ako ng stage. Noong itinaas ni former President Duterte ang inyong mga kamay na pambato kanya sa pagkagobernador. Pero ano po ang nangyayari? Bakit ngayon ay dumikit ka ng dumikit kay Bangag? Anong meron? Gusto mo rin ba magkaroon ng malita? O nasampal ka na ng malita? Kasi nga, kung ikaw may prinsipyo ka sa sarili mo sa pagkagobernador, kung ikaw totoo kang supporter ni Tatay Digong na alam mo ngayon ang mga Duterte ginagago ng gobyernong Marcos, dapat dumistansya ka. O hindi ka pupunta dyan sa ginawang kakupalan ni Bangag, sa mga programa dyan walang kwenta. Di ba ho? Siyempre bilang isang DDS, masakit sa kalooban namin na ikaw ay Pambarik 4 na itinaas si Tatay Digong nung nakaraang eleksyon na sabi niya pambato sa pagkagobernador. Tandaan mo, pambato ka ng mga DDS. Hindi ka pambato ni Bangag. Dahil ang pambato ni Bangag si Gwendolyn Garcia. Pero bakit lumalabas ngayon na ikaw na ngayon ay pambato ni Bangag at certified Marcos supporter ka? Bakit ko nasabi na certified Marcos supporter na siya? Kasi pag ikaw supporter ka, lahat ng programa ng isang sinusuportahan mo ay sumusuporta ka din. Kaya ang tawag sa iyo, Bangag supporter na din. Ano ba ang programang sinusuportahan mo kay Bobo Marcos? Ang dami. Na ngayon ito bago. Yung walang kitchen. O tangina, ginaya nila yung Duterte kitchen. Pero itong walang gutom kitchen, mga pagpag po yan. Mga leftover daw ho yan na pagkain galing sa mga restaurant. At ang pinapakain nila dyan, mga addict din Sayang lang, Pam, yung pagiging DDS mo.
One time ka lang magiging gobernador at hindi ka na makakaulit pa. Yan ang tandaan mo. Ikis ka na sa mga DDS. Alam mo kami, galit na galit kay Bangag. Pero ikaw, dikit na dikit kay Bangag, anak ka ng kagwang ka. Pagkaipal mo. Ayan. Pareho na kayo ni Bangag. O ito po, magkasama po ang mag-amo. Mag-amo na po tawag natin sa kanila. O inilunsad daw. Talagang hindi daw, nilunsad talaga. Inilunsad ni Bubuim ang programa ng kanyang asawa. Kay Baki programa to na walang gutom kitchen na ang kumakain tablading mga adik. Mga mukhang adik. Kasama si Pambare 4, panoorin natin ang ebidensya. Sa kanyang termino ay walang nagugutom na Pilipino. Sir, sino-sino po ba yung mga maaaring makinabang dito sa pasilidad? So mga gaya ng adik. nasabi ko kanina na nandun ito si ang Pam, first soup kitchen dito sa Pilipinas. O, tingnan mo ha. Hinintay lang talaga si Pambare 4 na dumating. Hinintay ni Ngagba. Saka sila lumakad. Pam, dahan-dahan ka, silusa si Baki. Tangina, walang kwentang gobernador ito. Kahit hindi kami taga Cebu, hindi kami taga Sugbo, anak ng kagwang may karapatan kaming pumuna sa iyo, Pambare 4. Dahil kami ay DDS, nakatulong din kami sa pangangampanya mo, hinayupak. Sa social media, nanawagan din kami sa aming mga subscribers, sa mga kapwa naming mga DDS, na ibuto ka. Kasi DDS kang hinayupak. Pero ano hong nangyari? Ayan, Bangag supporter na. Ayan o, hinintay si Pam, tumingin yung mga adik ko. Isa, dalawa, tatlo. Pati adik, nagulat sila. Diba, DDS to? Bakit Bangag supporter na? Bakit kakampi na natin? Ayan o, nagserbidura sila ng dalawa o. Ang walang gutom kitchen dito sa Cebu ay pangalawa pa lamang sa bansa at isa itong proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD. Layunin nitong tulungan ang mga individual at pamilyang nasa lansangan upang matiyak na sila ay may sapat na pagkain at nutrisyon araw-araw. Kung Wag na kayong ano na natin yung audio, komentuhan na lang natin. Mas maganda ako magkomento dyan habang nakapli anak ng kagwang. Ayan o, magkasama na po ang mag-amo. Kitang-kita nyo po yung mga kumakain dyan, yung mga adiktos, binidiktos din ang mga hinayupak sigurong mga yan o. Ayan o! Diyos ko, Pambare 4. Dikit na dikit ka kay Bongbong Marcos. Kulang na lang sungkitin mo yung puwit ng amo mong hinayupak ha. Ang kapal ng mukha ng traidor na ito, Judas Iscariote rin ito. O yan yung mga servidora o. Kasama si Pambare 4, kasama si Bongit. Ang body animal no. Walang gutom kitchen daw. O ayan na, pumunta na po sila dyan sa harapan ng counter para magiging servidora. Kasama si Bubuim na servidoro. Ayan na, tatabi na po sila. Yung mag-amo, ayan o. Ayan na po yung mag-amo dyan. Oy! Ha? Nakapulang-pula ka na nga, Pam. Anak ka ng kamuti ka. Noon, kulay green ka. Green na green ka eh. So ngayon, pulang-pula na ang hasang mo. Ayan na o, tindin to. Anak ng kagwang, no? Bumalikwas diretso. O, ano kaya ang pakiramdam ng isang traidor na binabash ngayon ng maraming mga DDS, no? O, ayan na ang dalawa, o, pumasok na dyan sa counter. Kasama po si Bangag. O, magiging ipal muna, kupal ang mga hinayupak. Alam nyo po yung pagkain na yan, mga leftover daw yan sa mga restaurant. So, in short, pagpag. Ayan na, o, naging servidora ng mga ipal-kupal. Na nagbigay na sa mga taong rasa ba to? Anak ng kagong mga mukhang adiktos benedictos din eh. Ayan oh. Grabe talaga naman ang sweet ninyo, Pam. Kasama si Bangag.
Ayan na, ayan na. Ulul. Grabe to. Sobrang katraidoran na to. Kaya niyang ginawa yan. Hindi niya inisip si Tatay Digong na nagpanalo sa kanya. Oh, tabi siya, dumikit, sumuporta sa programa ni Bangag. So, ang tawag sa iyo, Bangag supporter na rin. O, yun, natawa pa yung isang Cebuano, nakita si Pam, siguro sabi pa, Gob, Bangag supporter ka rin para, appear tayo. Oh, kinausap siya. Gob, pareho na tayo Bangag supporter, Gob. Walang gutom kitchen. Ayan, oh. Pagpag nga lang leftover galing sa restaurant, ibang mga restaurant. Oh, lunger si Kuya, mukhang adiktos ito. Alam mo pa, no, malapit na maging presidente si Inday Sara. Nagkamali ka dyan, no? Diyos ko. Alam nyo, maintindihan natin yan kung hindi yan talaga supporter ni Tatay Digong. Hindi solid na nagpakilala. Putsa, suot ka ng suot ng green, gamit mo ang mga didis, gamit mo yung mga Duterte. Di ba ho? Ay putsa, nandun ako sa harapan mismo ninyo na itinaas si Tatay Digong yung mga kamay ninyo kasama yung mga ibang mga kandidato mo ng mga DDS. Pero ang puta, lumunok ng laway si Kuya, mukhang adiktos din, oh. Napaintawag. Pero itong nasaksihan po natin, ito po yung mukha ng katraidoran. Alam nyo po, gobernador ka na. Pag gobernador ka, manindigan ka sa pagka-gobernador mo. Saan ka galing? Ang politiko, may kulay. Alam natin may kulay ka, oh, tapos ang mga animal, oh. Tapos na mag-serve, napagod agad. Ayan, oh, ang mga ipal. Utang inumin. May tira pa daw. Ibigay mo pa, Mr. President. May kamera pa. Alam niyo po ha, sa akin ha, nakakahiya lang para sa akin na merong isang gobernador sa Cebu na nanalo because of Duterte na ngayon dumikit kay Bongbong Marcos. Puta, nagpasalamat pa. Salamat, sir. Wow, sweet. Sir talaga. Ito, pakinggan natin yung interview sa kanila. Kamot ulo ang buang. Mr. President! Pakinggan natin si Bungit. Good afternoon. Nandito naman tayo ngayon sa Cebu na ito yung pangalawang pinuntahan natin na feeding program, walang gutom program. Pangalawa ito. Puta, feeding program lang yan, Pam. Nandyan ka. Pareho kayong utak ni bubuin. Wala lang, para magpakita lang talaga ng suporta, no, kay Bongbong Marcos. Siguro, akala siguro ni Pambari 4, ma-impeach na si Vice President Inday Sara. Yan din, si Pam gusto rin ma-impeach si Inday. Hindi ka natang ng kapal na mukha ng gobernador na to. Kaya mo yan, ma'am? Kaya mong trinidor si Tatay Digong? Diyos ko. Ako sa akin na magprangkahan tayo, hindi man ito magiging gobernador kung hindi dahil kay former President Duterte. Tama ba ako sa mga kaigsuuna nato diha sa Sugbo? Kasi kung ikaw, mahal mo si Tatay Digong, putang ina, hindi mo makuhang tumabi dito sa nakangiwi ang panga. Pakinggan natin hanggang dulo. Sabi niya dun, salamat daw, sir. Salamat, sir. Oh. Ito. At sa itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng mga 200. At pwedeng balik-balikan hanggat maubos yung pagkain, pwede silang pabalik-balik dito dahil walang problema. Ang ginagawang sistema, pagpasok dito, i-register sila, nagkakaroon sila ng ID para malaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mabigyan natin ng tulong. So patuloy lang ito, walang gutom program. At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nagdo-donate sila ng pagkain para sa ating walang gutom program. Ito yung pangalawa, after this will be Zamboanga.
sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan at tapos patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Yun naman talaga ang aking pangarap para sa atin. At least nasimulaan na natin at itong walang gutom program, lahat ng mga nakikita ninyo, pati pamilya nila ay maaaring ang pumunta rito at kumain. At tuloy-tuloy namin paparamihin itong ganitong walang gutom center. Okay? Sige, salamat. Thank you. Thank you po, sir. Narinig nyo, thank you po, sir. Sir-sirin kita ngayon eh. Piniplay lang natin para meron tayong basihan sa ating content. Mukhang walang manonood sa atin ito. Alam mo, Pam, wala kang kwentang gobernador. Siguro, minsan, napanood ako minsan yung statement niya, sabi daw, marami daw umaasa daw sa kanya. Dahil gobernador siya ng Cebu. Hindi lang daw siya gobernador ng mga DDS. Gobernador siya lahat ng mga Cebuano. Oo nga. Kaso nga lang, Pam, kilala natin yung sinamahan mo. Yan yung nag-tridor kay Tatay Digong na nagpakulong ngayon sa dahik. Na gustong i-impeach naman si Vice President Inday Sara. Sino si Duterte sa buhay mo? Sige nga. Si Duterte lang naman ang nagpapanalo sa iyo sa pagka-gobernador. Na ang mga supporters niya, mga DDS, ay binoto ka. Tama. DDS ang nagpanalo sa iyo. Dahil kung walang mga DDS na bumoto sa iyo, talo kang pagka-gobernador ka. Yan ang maliwanag dyan. Alam mo, kung may paninindigan ka, nagawa man ng Davao City, na hindi umaasa kay Bangag, hindi alam mo yung makipag-engage sa mga ganitong klaseng okasyon. Pero ikaw, himod puwet ka, no? Sinuportahan mo yung mga walang kwentang programa ni Bangag. Anong saysayan? Walang gutom, kitchen? Sino bang makinabang lang dyan? Mga adik? Mali pa nga ho yan eh. Kung ito pinag-isipan nyo po yung programa na yan, hindi dapat yan sa Sugbo. Nilagay mo dapat yan sa Sarangani Province na kung saan maraming naapektuhan ng lindol. Oo, malaking bagay yan talaga. Sa ngayon, nagre-recover ka. Pero bakit nandyan sa Cebu? Sa Cebu ba yung lindol? Nandyan sa Cebu dahil lumuhod na ang gobernador ng Cebu kay Bongbong Marcos. May karma yan. Sa akin lang, siguro akala ni Pambari 4 ma-impeach na si Inday Sara, nagkamali ka. Si Inday Sara hindi ma-impeach. Magagaling ang mga abogado ni Vice President Inday Sara. At may numero tayo dyan sa Senado. Kaihi nga si Luistro eh. Hindi mo nakita to, Pam. No? Ito panoorin mo, Pam. Yung suporta ng maraming Pilipino kay Inday Sara, ito, 10 lang, Ayan, Pam, Diyos ko. Duterte nagpanalo sa'yo. Dapat kumapit ka kay Inday Sara. Alam mo, yan, Yan, grabe yan si Inday Sara, Diyos ko. Ito yung, Pam. Yung trinidor mo na pamilya, dinumog ng taong bayan. Yung trinidor mo na pamilya, hayan ka. Magiging presidente sa 2028. Sure na po tayo dyan. Ayan Naku. Di ba, Pam? Wala na. Guwapa kayo si Inday Sara. Si Pambari 4, swangit kaayo.
Grabe, may starstruck ka talaga kay Inday Sara. Walang arte-arte. Duterte! Nagkamali si Pambari 4 ng desisyon dito na iniwan ng mga Duterte. Ang gobernador nagipit, kay Bangag kumakapit. Kasi akala siguro ni Pam ma-impeach Inday Sara. Malabo, Pam, ma-impeach Vice President Inday Sara. Magaling ang defense team na si Luistro nga, ayan, nilamon ng buhay. Kaya mali yung mga decision mo. Sana maka 2 terms ka pa. Alam niyo po, meron daw pambato diyan si Mayor Baste na gobernador ha sa Cebu. Alam niyo po ba kung sino ang pambato ni Mayor Baste diyan? Ng PDP, Duterte din. Board member yata, kung hindi ako nagkakamali, malamang iyak ka na diyan, Pambari 4 at maagaw na talaga ng Duterte ang Cebu. Na Duterte talaga ang pangalan. Ikaw, bigyan ka rin ng pagkakataon lang, pero anong ginawa mo? Masyado kang dumikit kay Bangag. Hindi dapat, hindi ka dumidikit. Hindi naman kailangan na pumunta ka dyan, dumikit ka kay BBM. Ang gawin mo, sana nagpadala ka na lang ng representative from Capitolio, Province of Cebu. Hindi mo ikaw talaga, himudpit. Salamat, sir. Salamat, sarap mo tamparusin eh. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Hugas kamay si Jingle Luistro na nilamon siya ng buhay. Nang kagong sayang yung pera ng taong bayan dito sa mga kongresistang ito. Pakinggan po natin mga kabisda. Pumalag si Lead House Prosecutor Congresswoman Jerwin Luistro sa kumakalat na balitang kinain umano siya ng buhay ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At mula po sa Senado, may extras report si Marian Enriquez. Marian, nagpapatuloy ba itong pre-trial conference ngayon at ano ba ang naging reaction dyan ni Congressman Luistro? Yes, Ruth, nagpapatuloy pa nga yung pre-trial conference at tama ka nga, tinawag na fake news ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro yung bali-balitang kinain daw siya ng buhay ng Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Belta ni Luistro, inaasahan na nila yung mga ganitong klase ng social media operations. Kaya babala niya, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita online. Narito ang kanyang pahayag. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Olol! Fake news daw! Kamukha ka rin ni Pambari 4. Tingnan mo yung mga anti-Duterte, no? Magkamukha. Pambari 4, kamukha niya. Laila de Lima, kamukha niya. Binagbiyak na bunga, talagang itinadahan na kayo. Ano laban ng sambayan ng Pilipino? Tang inumin, oh. Laban ninyong mga komunista kayo. Mga dilawan, penklawan, huwag kami idamay nyo. Sambayan ng Pilipino din kami, ayaw namin ng ganyang impeachment, buang kayo. 32 million binoto si Inday Sara ng taong bayan. Tapos, impeach nyo, ulul. Hindi ako naniniwala na fake news yung paglamon sa kanya ng abogada ni Vice President Inday Sara. Legit yun para sa akin. Kasi kung hindi legit, bakit nagkaroon pa kayo ng press con para lamang pasinungalingan na kinain po kayo ng buhay, nilamon kayo ng buhay. Pondido ilaw mo dyan, ma'am. Defensive!
Nang dahil kay Speaker, may AX. Nang dahil kay Speaker, may tupad. Nang dahil kay Speaker, may yakap. Nang dahil kay Speaker, may baha. Tanginamin nyo. Maniwala kayo na hindi daw siya kinain ng buhay dyan, nilamon ng buhay. Ako sa akin, nilamon niya ng buhay eh. Akala ko nga yung pre-trial conference kanina eh, ay isa publiko. Preskon lang pala, anak ng kagwang. Inaabangan ko ito, preskon lang pala. Hinayupak. Pero anyway, sa akin hindi ako naniniwala doon. Kasi nung tinanong yung abogada ni Vice President Inday Sara na si Attorney Sheila Sison, sabi niya no comment siya. So ibig sabihin, hindi niya itinanggi na merong talagang insidente na nilamon siya ng buhay ni Kay Luis. Sinasalo lang daw siya ni Kapunan. Nasalo ni Kapunan kasi wala man tong alam pagdating sa argumento. Naggaling-galingan lang. No, tuloy nga lang ho natin. Ruth, maging si Senate Secretary Renato Bantug Jr. itinanggi yung kumalat na balita. Pakinggan natin ang sinabi ni Attorney Bantug. Nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Pero sir, yung sinasabing mga nilamon ni ganito si ganyan. No, that's not true. That's not true. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers. Ikaw, sasabihin mo na hindi nilamon ng buhay kasi nga kakampi kayo, di ba? Tropa kayo eh. Pero depende po yan sa interpretasyon ng isang tao. Eh di sinabi ni Luistro ang fake news, yung politiko at bilyonaryo. Alam niyo po, pag sinabing nilamon, talagang nilamon ka na hindi naman literal na nilamon. Yung natalo ka sa argumento, yun yung sinasabing nilamon. Hindi ka umubra. Nung hindi ka umubra sa argumento, nung humingi ka ng backup, call a friend ka, sinong tinawag mo? Si Kapunan. Kasi hindi mo kinaya si Attorney Sheila. Yun yung isa sa mga halimbawa ng nilamon. Hindi yung nilamon ka talaga, putang ina, buhay ka pa nga eh. Hindi naman aswang si parang literal talaga nila inisip yung nilamon. Ano, aswang si Sheila? kinain ng buhay, anak ng mga animal. Yung yung tipong hindi ka umubra, nagkaroon kayo ng debate, argumento, hindi nagpatalo itong si Attorney Sheila, kaya ang tawag dyan, nilamon kayo ng buhay. Nag-hire pa sila ng bagong spokesperson. Gastos na naman tayo dyan. Yan po ang totoong nangyari dyan. At ito kasi nga, itong si Luistro, dilawan. Nahati ang dilawan ngayon. Gusto yung threshold ng conviction labang kay Vice President Inday Sara ay ibaba. Nagulat pa ako dito sa post na ito, sa statement na ito. Ayan kilala nyo to? Si Makalinta. Tingnan mo yung statement niya, pabor po ito sa atin, sa depensa. Ang sabi niya, ito yung balita, DCRH, with due respect to the prosecution at saka defense. Hindi naman pwedeng baguhin nila ang numero sapagkat sinasabi sa saligang batas, 2/3 votes of all the members of the Senate, kaya lumalabas na 16 ang boto at yan ay hindi bahagi ng pre-trial. Kay Leni Robredo, abogado to eh. Pero yung kanyang pahayag, pabor po sa atin yan. Na tayo rin nanindigan na 2/3 votes ang kailangan for conviction. Iyak si Luistro nito! Hati talagang mapinklawa, kadilawa,
Anyway, abogado man yan ni Lini Robredo, si Makalinta. Ayan na, nagsalita ng inyong kabaro ha. Tapos sasabihin na naman ninyo, hindi 16. Kaya dapat kalimutan nyo na mga bubonistang tanganista na hindi 16 votes ang kailangan for conviction. 16 po talaga yan. Kahit anong gawin ni Santa Maria yung tong din na to. 16 talaga yan. Kahit anong baluktot ni Panfilo Lacson, 16 talaga yan. Kahit anong sabi ni Rapi Tulfo, 16 talaga yan. Mahiya kayo sa mga balat ninyong markabuhaya. O ito, speaking of Lacson, ayan, pag-usapan na natin si Lacson. Ito po yung banat ni Senator Rodante Marcolita kay Lacson. Gumastos umano ng 7.5 billion pesos itong si Lacson. O ito, pakinggan natin si Senator Rodante Marcolita. Kayo lang pala ha, o ito pa. Nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Oho, 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, Oho. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang kondensado. oho. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Oho. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. months Oho. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days Oho. times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos Nako. ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, Yan mas na. malaki billion yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Di, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako, sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag na Opo, di ba? Nung pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang 7.5. naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po ay naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako eh. Ba? Okay na kayo? Pero Kasi ang marami tao- namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Oho. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto Mag-araw-araw, niya. oo. Ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Oho. Kasi dapat yun ang priority. Oho. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Oho. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Katakot-takot na utang na ang
Mabigat po. So, ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan din. Grabe, ang laki pala, Panpilo Lacson, sa loob ng 10 months. Ang pinagbabasihan po na figures ni Senator Rodante Marcolita, yung figures lang din po na ibinato kay Senator Alan Peter Cayetano na 25 million daw per day. So ngayon ito, ang lumalabas sa 10 months, merong 7.5 billion pesos ang inubos ng Panpilo Lacson Group at Tuta Soto Group, na hindi man lang nagkaroon ng katapusan at closure at hindi man lang natukoy kung sino po ang mastermind sa flood control. Ganong katindi ang gastos natin. Pero hanggang ngayon, malaya pa rin ang mga buhaya. Di ba, Ping? Alam niyo po, siguro ito narinig natin itong mga gastos, bilyon-bilyon. Pwede bang imbestigahan nila yung sarili nila? Yung Blue Ribbon ni Lacson, imbestigahan natin, mantakin mo, no? Saan nyo po dinala yung pera na bilyon-bilyon? Ayon kay Senador Marcolita, yung figures, Saan po, anong pinanggagastusan dito? Kailangan malaman ng taong bayan dahil pera yan ng bayan. Kung hindi nyo may paliwanag kung saan yan, siguro i-abolish na lang natin ang Senado at Kongreso. Pag si Vice President na, Inday Sara ang magiging Pangulo nang makatipid ang taong bayan. Kung ganito kalalaki ang mga gastos ninyong mga hinayupa kayo. Kaya tama talaga, kailangan matukoy nitong mga mastermind sa Balitagang. Si Senador Marcolita ay napabalita, galing po mismo sa bunganga ni Senador Marcolita na lalabasan daw siya ng warrant of arrest. Na anytime ay pwede daw siya arestuhin. No? At sabi naman ho niya, ay kusa po siyang susuko at sumama ho dito sa mga otoridad kung sakaling arestuhin po siya. Pero ito, hugas kamay na nga ho ang gobyernong nakangiwi ang panga. At naglabas po ng pahayag mismo ang kapulisan. Narito, pakinggan po natin. Wala daw warrant of arrest eh. Natunaw yung warrant of arrest. PNP nanindigang walang arrest warrant na hawak laban kay Senador Rodante Marcolita. Si Vic Sumentak sa report. Niliwanag ngayon ng liderato ng Philippine National Police o PNP na kinikilala nila ang kalayaan ng hudikatura at walang umiiral na utos laban kay Senador Rodante Marcolita. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ng pambansang pulisya ay walang anumang inilabas na Special Operational Directives na may kaugnayan kay Senador Marcolita. Ayon kay General Nartates, kikilos lamang ang PNP para ipatupad ang arrest warrant kung ito ay opisyal na galing sa competent court. Inahayag naman ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, na malinaw ang posisyon ng PNP na handa naman ang PNP na ipatupad ang arrest warrant kung mayroon. Subalit sa ngayon ay walang hawak ang PNP laban kay Senador Marcolita. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant, but just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Ginawa ng PNP ang paglilinaw matapos ihayag ni Senador Marcolita na nakatanggap siya ng impormasyon na posibleng mayroong arrest warrant na ilalabas kaugnay ng reklamo laban sa kanya na may kinalaman sa sinasabing non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations na kanyang tinanggap noong nakaraang 2025 midterm elections. Utsa, no, hugas na kamay ng mga kapulisan. Wala rin daw eh. So ano to, natakot ba kayo? Kasi pag iparesto si Senador Marcolita, puta people wear pa talaga. Hoy, ito naman yung banat ni Topacio, anak ng kamote. Oh. Gusto ko itong isali pero hindi masali-sali eh.
Pagkatapos po tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pinky Lacson ay hindi natuta, siya ay aso na. At sabi ni Lacson, hindi ako papayag na tawagan akong aso ni Alan Peter. Ayan, biglang nag-post ng ganyan si Atty. Ferdinand Topacio. There, Senator Alan Peter Cayetano, is this what you mean? Everyone say hello to my new Pit Pinky. For that cutie Pinky. Hashtag cutie Pinky. Hashtag for that. Hindi na yan, tuta si Pinky, aso na yan. Bukod sa aso, buhaya pa. O ito, may pahabol po yung mga DDS dyan sa Netherlands. Ayan po si Tatay Digong. Happy Father's Day, Tatay Digong. Pangalawang Father's Day na ngayon. Na nasa detention center si Tatay Digong. Kapit lang, Tatay Digong. Si Inday Sara, kunting tiis na lang, 2 taon na lang maging Pangulo na po ng Republika si Inday. Itong mga traidor, kagaya ni Pambari 4, pagsisihan ho ninyo. Ako sa akin, kung si Mayor Basti Duterte at Inday Sara Duterte merong pambato dyan sa 2028 eleksyon sa pagkagobernador, iboto nyo po. Tama na po yung si Pambari 4, hindi po siya bagay magiging uli na gobernador dyan sa Cebu. Walang paninindigan, walang prinsipyo. Hindi lumalaban, duwag, takot. At yung loyalty questionable. Kasi pag ikaw, loyal ka kay Tatay Digong, kahit anong offer sa'yo di bangag, para humimod ka sa puwet niya, hindi mo yan tatanggapin. At i-denied mo yan. At kung kahit anong imbita sa'yo, basta ng prinsipyo ka, hindi mo yan kaagatin. At manindigan kang Duterte, diehard supporter. Dahil ang nagpanalo sa'yo sa pagkagobernador. Utang ina, kahit 1,000 tayo magdebate, walang iba kundi si Tatay Digong ang mga Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento
vlog mo may pag-asa.